Karamihan sa atin ay maagang naturuan na meron lang nag-iisang paraan kung paano kumita ng pera. At yun ay ang pagiging employee. Madalas na maririnig mo ang advice na kung gusto mong kumita ng ekstrang pera, kailangan mo ring magtrabaho ng ekstrang oras. Maaga tayong na-program sa ganitong uri ng paniniwala, galing sa ating mga magulang, kamag-anak, kaibigan at pati na rin sa eskwelahan. Hindi tayo tinuturuan sa eskwelahan kung paano mag-set ng goal, paano magbenta, paano i-motivate ang sarili, paano mag-invest, at higit sa lahat kung paano yumaman dahil tinuturuan lang tayo kung paano maging mahusay na employee. Naglaan tayo ng 14 to 15 years sa eskwelahan para makuha yung ating degree at para makahanap din ng magandang trabaho sa huli. Kaya naman ay pagkatapos nating graduate, naniniwala rin tayo na ang pagiging employee lang ang nag-iisang paraan kung paano kumita ng pera. Pero sa realidad, especially sa panahon natin ngayon, napakarami na ng paraan kung paano kumita ng pera. Sa totoo lang, matagal nang obsolete ang idea na mag-aral, magtrabaho, mag-ipon ng pera sa bangko, bumili ng bahay at bumuo ng pamilya dahil maganda lang ang mga ideyang ito sa panahon ng industrial age. Nasa information age na tayo ngayon. Hindi mo na kailangang sumunod pa sa pattern o script ng buhay ng ibang tao. Responsibilidad mo na kung paano baguhin ang iyong paniniwala at maiangat ang iyong sarili sa kahirapan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon gamit ang librong Cash Flow Quadrant ni Robert Kiyosaki. Ang mga aral sa librong ito ay magbibigay sa iyo ng guide kung paano ka makalabas sa rat race at kung paano ka magkakaroon ng financial freedom. Ang goal ng videong ito ay mabigyan ka ng awareness sa 4 na uri ng tao na kumikita ng pera, kung ano ang kanilang advantages at disadvantages para makapag-decide ka kung anong quadrant ang plano mong pasukan. Kaya maglaan ka ng oras ngayon para i-educate ang iyong sarili sa mga seryosong topic gaya nito at gawin mo na ring parte ng iyong investment ang panunood sa aming videos. Salamat! Lesson number 1. Ang Cash Flow Quadrant. Ang Cash Flow Quadrant ay ang 4 na uri ng tao na kumikita ng pera sa ating mundo. Sila ay ang mga employee, self-employed, business owner, at investor. Ang mga employee ay ang mga tao na naghahanap ng security, gaya na lang ng trabaho na merong malaking sahod at maganda ang benefits. Ang mga self-employed naman ay ang mga taong naghahanap ng control. Sila yung mga taong inaako lahat ng trabaho na gusto nilang matapos. Bali sila yung boss at sila rin ang employee. Ang mga business owner ay mga taong naghahanap ng freedom. Gumagamit sila ng profitable na business system sa pag-generate ng kanilang income. Gaya na lang ng pag-hire ng mga matatalinong tao dahil kahit hindi man sila nagtatrabaho, meron pa ring pera na pumapasok. Ang mga investor naman ay mga taong naghahanap din ng freedom. Ginagamit nila ang kanilang pera sa pag-generate ng kanilang income at naghahanap din sila ng mga investment na merong malaking return. Kung titingnan mo ng maigi ang cash flow quadrant, ang mga taong nasa left side ay ang mga taong naghahanap ng security. Ang mga taong nasa right side naman ay ang mga taong ginagawang priority ang financial freedom. Sinabi ni Robert Kiyosaki na kung gusto mong yumaman at makalipat sa right side ng quadrant, dapat ay isakripisyo mo ang ideya ng security at gawing priority ang pagkakaroon ng financial freedom. Lesson number 2. Ang 3 uri ng income. Kahit lahat ng tao ay kumikita ng pera, malaki pa rin ang pinagkaiba ng ating income dahil hindi magkapareho ang pamamaraan natin kung paano natin ito kinikita. Merong 3 uri ng income. Una ay ang active income. Ito yung uri ng income na binibigay mo ang iyong oras sa isang kumpanya kapalit ang pera, o ito yung income na galing sa pagtatrabaho. Kung hindi mo na kayang magtrabaho, wala ka na ring income. At isa pang hindi maganda rito ay kapag lalaki na ang iyong income, lalaki rin ang tax na nakakaltas. Mga tao na nasa cash flow quadrant na merong ganitong uri ng income ay yung mga nasa left side, ang mga employee at self-employed. Pangalawang uri naman ng income ay ang tinatawag na portfolio income. Ito yung income na galing sa paper assets, gaya na lang ng stocks at bonds. Ang maganda sa ganitong uri ng income ay mababa lang ang tax na nakakaltas dito. At ang pangatlong uri ng income ay ang passive income. Ito yung income na galing sa isang business system, gaya na lang ng C-type corporation, franchising at network marketing system. Ang maganda sa ganitong uri ng income ay meron ka pa rin kinikitang pera kahit hindi ka nagtatrabaho. Kaya mong makapaglaan ng mahabang oras para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay at posibleng wala kang babayaran na tax dito. Ang mga tao sa cash flow quadrant na merong portfolio at passive income ay ang mga taong nasa right side, ang mga business owner at investor. Lesson number 3.
Leverage. Lahat ng tao sa cash flow quadrant ay pwedeng kumita ng maraming pera. Pero alamin muna natin ang mga advantages at disadvantages ng mga ito. Gawin nating halimbawa na pareho silang kumikita ng 10 million pesos. Kung ang isang employee ay kumikita ng 500,000 pesos after taxes taon-taon, kailangan pa niyang magtrabaho sa loob ng 20 years bago niya kikitain ng kabuuang 10 million pesos na income dahil umaasa lang siya sa sarili niyang sikap at sa halaga ng kanyang oras. Advantages ng pagiging employee ay meron siyang steady paycheck, paid vacations, at iba pang mga benefits na binibigay ng kumpanya. Ang disadvantages naman ay ang pagkakaroon ng active income. Kung absent siya, wala rin siyang income. At dahil nakabase ang kanyang income sa kanyang oras, kailangan pa niyang magtrabaho ng ekstrang oras kung gusto niyang kumita ng ekstrang pera. Ang mga self-employed naman ay mga eksperto o professional. Hindi sila binabayaran base sa oras ng kanilang pagtatrabaho. Sa halip, binabayaran sila base sa kanilang performance o kakayahan. Gawin nating halimbawa na kaya nilang kumita ng 1 million pesos after taxes taon-taon. So aabutin sila ng 10 taon bago nila ma-reach yung 10 million pesos na income. Advantages ng mga self-employed ay wala silang boss dahil sila yung boss at sila rin ang nagmamay-ari ng kanilang trabaho. Ang disadvantages naman nila ay katulad din ng mga employee. No work, no pay at konting oras na lang ang natitira para sa kanilang sarili. Ang mga business owner ay gumagamit ng business system at leverage. Halimbawa ng leverage na ginagamit nila ay yung OPM at OPT o yung tinatawag na other people's money at other people's time. Namumultiply ng isang business owner ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-hire ng mga employee at self-employed. Halimbawa, kung meron siyang 1,000 employees na kayang mag-generate ng 1,000 pesos na income para sa kanya buwan-buwan, kikitain lang niya ang 10 million pesos na income sa loob lamang ng 10 buwan. Advantages ng business owner ay meron siyang control at leverage at nagbabayad lang sila ng konting tax dahil nagbibigay sila ng trabaho sa ibang tao. Disadvantages naman ay pwede silang malugi at wala silang steady paycheck. Ang mga investor ay gumagamit din ng leverage. Nag-i-invest sila sa mga malalaking kumpanya na merong profitable business system at pera na nila ang kanilang employee. Isang sikat na tao sa ganitong quadrant ay ang stock investor na si Warren Buffett. Kaya nilang kumita ng 10 million pesos na dividends at higit pa sa loob lamang ng isang taon. Ang advantages ng mga investor ay mabilis lang nilang na-achieve ang kanilang financial freedom. Konti lang din ang tax ng kanilang income at meron din silang leverage. Ang disadvantage naman ay pwede rin silang malugi. Kayang magkaroon ng maraming pera ng mga employee, self-employed, business owner at investor. Pero magkaiba ang price na babayaran nila bago nila maabot ang goal na yun. Lesson number 4. 7 steps patungong financial freedom. Ngayon ay alam mo na kung ano ang cash flow quadrant, ang mga advantages at disadvantages nito. Panahon naman para malaman mo kung paano makalipat ng quadrant. Paano nga ba makalipat sa right side ng quadrant at makamit ang inaasam na financial freedom? Merong 7 steps kung paano mo ito maa-achieve. Step 1. Start to mind your own business. Sinabi ng American entrepreneur na si Jim Rohn, if you don't design your own life plan, chances are you will fall into someone else's plan. Dapat meron kang strategy kung paano makalabas sa rat race at dapat meron kang financial vehicle na maghahatid sa iyo patungong financial freedom at ang vehicle na yon ay hindi ang pagtatrabaho. Gumawa ka ng mga plano at aksyon ngayon. Simulan mo sa pag-alam ng iyong financial statement. Alamin mo ang iyong total na income, total expenses, total assets at total liabilities. Tapos mag-set ka ng sarili mong financial goal. Tanungin mo rin ang iyong sarili ngayon, 5 to 10 years from now, gusto ko pa rin bang mamuhay sa parehong buhay na meron sa akin ngayon? Kung ang sagot mo ay hindi, pagkatapos mong panoorin ang video na to, ay gumawa ka ng long-term at short-term financial goal. Isulat mo lahat. Ang iyong short-term goal ay kung paano mo mababawasan ang iyong mga utang at ma-increase ng 10 to 20% ang iyong income sa susunod na taon. Ang iyong long-term goal naman ay ang magkaroon ng mga asset at dapat ay meron kang target amount kung magkano ang return ng iyong mga asset every month. Gawin mong goal na doble ang halaga ng iyong income kumpara sa iyong mga expenses. Step 2. Maging in control ka sa iyong cash flow. Inaakala ng karamihan sa atin ay ang pagkita ng maraming pera ay ang solusyon sa ating financial problem. Nakakatulong naman talaga ang pagkakaroon ng malaking income. Pero ito ay short-term solution lamang sa isang long-term problem dahil ang common na nangyayari sa mga taong malaki ang income ay nagkakaroon din ng malaking utang.
Kaya naman ay sa halip na yayaman sila, mas lalo pa silang naghihirap. Step 3. Alamin mo ang pinagkaiba ng risk at risky. Karamihan sa mga tao sa left side ng cash flow quadrant ay nag-iisip na ang pagnenegosyo at pag-i-invest ay risky. Dahil ang common na statistics ay 80 to 90% ng mga nagnenegosyo ay nalugi sa unang 5 taon ng pag-ooperate. Pero kung meron kang entrepreneurial spirit at goal na makamit ang financial freedom, dapat ay willing ka na mag-take ng risk. Ito pa ang lagi mong tandaan. Magiging risky lang ang isang negosyo o investment kung wala kang alam dito. Talagang risky yun. Pero kung alam mo ang iyong ginagawa at meron kang willingness na matuto sa proseso, hindi na yan risky. Dahil ang tunay na risky ay ang manatili sa left side ng quadrant habang buhay. Step 4. Mag-decide ka kung anong klase ka ng investor. Isa sa mga dahilan kung bakit karamihan ng mga tao ay merong problema sa pera dahil hindi nila ito binibigyan ng solusyon. Alam lang nila ang kanilang problema pero wala pa rin silang bagong ginagawa. Nananatili pa rin sila sa left side ng quadrant at umaasang may magbabago. Kaya kung gusto mong mapunta sa right side ng quadrant, dapat ay alam mo ang 3 uri ng investor. Sila ang Type A, Type B at Type C investor. Ang Type A investor ay ang mga investor na naghahanap ng problema. Ito yung uri ng investor na patuloy na ini-educate ang kanilang sarili dahil palagi silang naghahanap ng mga problema na kanilang masusolusyonan. The more na malaki ang nabibigay nilang solusyon, mas lalo pa silang yumayaman. Ang Type B investor ay mga investor na palaging nagtatanong. Palagi mo silang maririnig na maganda kayang mag-invest sa stock market? Dapat ba akong mag-invest sa real estate? Dapat ko na bang ibenta ang mga shares ko? Sila yung palaging naghahanap ng sagot sa halip na kaalaman. Ang Type C investor ay mga investor na walang alam. Posible bang yayaman ang isang investor na walang alam? Oo, yayaman sila sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang mayaman na tao o di kaya ay kapag nanalo sila sa loto. Step 5. Maghanap ka ng mentor. Ang pagkakaroon ng mentor ay ang iyong shortcut sa tagumpay. Hindi mo na kailangang maglaan pa ng mahabang panahon at magkamali para matutunan ang isang bagay dahil meron namang mga taong magtuturo sa iyo kung paano yan gagawin. Ang pagbabasa ng libro na nasulat na ng mga successful na tao ay pwede mo ring gawing mentor o di kaya ay hanapin mo sila sa social media. I suggest na hanapin mo sina Dan Lok, Robert Kiyosaki, Gary Vaynerchuk, Grant Cardone at Graham Stephan. Step 6. Gamitin mong lakas ang iyong mga disappointment. Isa sa mga pinanggagalingan ng ating disappointments patungong financial freedom ay ang rejection. Lahat ng mga tao ay nakakaranas na ng ganito. Pero ang pinagkaiba ng mga taong nagtatagumpay ay ang kanilang response at kung paano nila ito nahahandle ng maayos. Merong kasabihan na what you focus on expands. Lahat ng tao ay merong takot, pagdududa at pangangamba. Pero ang mga tunay na successful ay walang paki dito dahil nakafocus lang sila 100% sa mga bagay na gusto nilang maabot at ginagawa nilang asset ang pagkakaroon ng disappointment. Step 7. The power of faith. Alam mo ba na kung wala kang tiwala sa iyong sarili ay wala ka ring mararating? Kahit sinabihan ka man ng ibang tao ngayon na mahirap ka lang, walang mangyayari sa'yo, hindi ka mayaman, at kahit ano pang negatibong ideya na sasabihin nila sa'yo, dapat ay wala kang paki. Dahil ang opinyon ng ibang tao sa'yo ay refleksyon lamang kung ano ang pagtingin nila sa kanilang sarili. In the long run, desisyon mo pa rin ang magbibigay ng magandang resulta sa'yo. Kaya simulan mo nang isulat lahat ng mga plano mo ngayon at gamitin mong gabay ang mga aral ng videong ito patungong financial freedom. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated